pinag-aaralan. At nandito na po tayo sa chapter 45. At ito po ay isang awit, sabi dito sa maharlikang kasalan. Maharlikang kasalan. At binanggit po sa atin dito na ito po ay isang maskil ng angkan ni Korah upang awitin ng punong mga awit, isang awit ng pag-ibig. So isang awit ng pag-ibig. So itong mga uulitin po natin ulit na itong mga chapters po na ito ay hindi na po ito sinulat ni David. Hindi na si David ang author, hindi na si David yung writer. Doon sa mga half ng mga pinag-aralan po natin, nakita po natin na si David yung mga nagsulat po noon. At ito, maliwanag na binabanggit din sa atin na ito po ay isang katha, isang awitin po na ito, isang maskil kung tawagin po nila ng angkan ni Korah. So alam po natin, nabanggit na sa atin yung mga kung sino po yung mga tao po na ito, at hindi man po sila pinangalanan, 'di ba, sa atin, pero alam po natin na meron sa angkan ni Korah, 'di ba, yung nagstand sa panig po ng Panginoon, kaya sinave po sila, hindi po sila nasama doon po sa mga nagkantamatayan kabilang sa mga hindi or nag-disobey, nag-rebel sa Panginoon. At napakagaganda rin ng kanila pong mga isinulat sa atin. At itong awitin po na ito ay awit po ito sa isang maharlikang kasalan. So pag may mga kasalan na ginaganap, pwede po nila itong awitin. Isa po ito sa mga awit po nila. At titignan natin kung ano po yung mga binabanggit po dito as a picture na tinitignan po natin ngayon. So magbabalik tanaw tayo sa kung paano po nila isine-celebrate yung maharlikang kasalan na binabanggit po dito. At ito po ay isang awit ng pag-ibig. So we will expect na itong mga makikita po natin dito, it is all about love, So tignan natin. Sabi dito, kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan. Okay, gagandang pangungusap ang naroon sa isipan habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Sa haring mahal. So, alam po natin, di ba, na kapag nandyan po yung pag-ibig sa puso ng isang tao, marami siyang marami siyang kayang gawin, At sabi po dito na na-occupy ng kanya pong isipan yung mga magagandang pangungusap. Kasi kapag umiibig ka naman talaga, 'di ba? You will see the good, the good things, the good words sa yung iniibig. Hindi ka naman magsasabi, 'di ba, ng mga pangit, 'di ba, ng mga salita sa taong iyong iniibig. Pinoprotektahan mo 'yon, 'di ba? Iniingatan mo kasi ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo siyang maghinanakit, 'di ba? Ayaw mo siyang makaramdam, 'di ba, ng hindi maganda sa iyong mga sasabihin. So itong writer po na ito, binabanggit po niya na talagang iniisip niya, 'di ba, yung kanyang mga sasabihin, Yung mga hindi lang siya basta magsasabi ng kahit na anong mga salita, pero yung mga sasabihin po niya ng mga pangungusap ay mga pangungusap na
magaganda. 'Di ba? Kay gagandang pangungusap, sabi dito, ang naroon sa aking isipan. Kasi 'di ba? Punong-puno kasi siya, 'di ba, ng pag-ibig. Sabi dito, habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Sa haring mahal. So, itong writer po na ito ay meron po siyang designation, nag-designate po siya, 'di ba, ng recipient dito po sa kanya pong awitin, at binanggit po niya dito yung isang hari na kung saan ay mahal po niya, 'di ba, yung hari po na ito, no? Sabi dito, ang katulad ng dila ko ay panulat ng maalam. Ang katulad ng dila ko, sabi niya, ay panulat ng maalam. Diba? Yung maalam, yung may sinasabi, yung matalino. Diba? Yung kapag magbibigkas siya ng kanya pong mga salita, it is a word of, a word na good siya, at may katuturan. 'Di ba? Yung kanyang sasabihin, yung dila niya, kapag ginamit yung dila niya, saan ba ginagamit, 'di ba, yung dila sa pagwiwika, ang iwiwika po niya yung mga magaganda pong mga pangungusap. Lalong-lalo na alam po niya, 'di ba, na ang kanyang pagwiwikaan, ang kanyang pagsasabihan ay hindi lang basta mahal niya, kundi kino-consider po niya ito, 'di ba, bilang hari, bilang may pinakamataas, 'di ba, na nakatungkulan. So kung itong maskil po na ito, itong awitin po na ito, po pwede natin ding sabihin, 'di ba, na if it is about God, kung si God itong hari na ito, 'di ba, pipiliin mo din yung sasabihin mo, iingatan mo yung dila mo, 'di ba? Or kahit na sino mang may kapangyarihan. Kung kahit sino man na may authority, o kahit na sa sino man. 'Di ba, mga kapatid, dapat iniingatan yung dila po natin bago tayo mangusap. 'Di ba? Iniisip po natin bago tayo mangusap, dapat inaalam po natin. 'Di ba? Iniingatan po natin kasi yung mga careless, 'di ba, na mga pagwiwika, yung out of the blue lang, out of nothing, 'di ba? Ay may mga instances, 'di ba, na nakakasakit, no? So maganda rin pala yung nagho-hold, 'di ba, ng mga sasabihin kapag hindi naman ito nakaka-bless, 'di ba, sa mga makikinig. So sabi dito, ang katulad ng dila ko ay panulat ng maalam, panulat ng dalubhasang sumulat ng kasaysayan. Dalubhasang sumulat ng kasaysayan. Yung mga dalubhasa po na ito, 'di ba? Alam nila kung ano yung kanilang ikukwento, alam nila kung ano yung kanilang sasabihin sa kasaysayan. Kasi alam nila na importante, 'di ba, yung kanila pong mga isusulat, no? Ang mga isusulat po nila ay para doon po sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. So ganun niya inihalin tulad yung kanya pong sarili, 'di ba, sa pagwiwika, sa pangungusap, sa alam po natin dito na sa pagsasalita ay nakita po natin na meron talaga siyang respeto doon po sa kanya pong kausap, no? Doon sa pag-aalayan niya, 'di ba, ng kanya pong mga sasabihin, no? So makita po natin na yung writer po na ito, kahit naman po doon po sa kanyang description kung paano po niya ipakilala, 'di ba, yung kanya pong sarili, isang tao na talagang may pakinabang, no? Yung talagang may sinasabi, 'di ba, sa buhay niya. Kasi you can identify a person kapag ibinuka na niya yung kanyang bibig, 'di ba, kung yung tao ba na ito ay may kapakinabangan yung kanya pong
mga sinasabi. So, pwede mong ma-fool yung tao di ba? Sa pamamagitan ng hindi mo pagsasalita. Naiisipin, di ba sa Bible binanggit din yun, na sinasabi na naiisipin nila na ikaw ay matalino. So, basta hindi basta buka lang ng buka, di ba, ng atin pong mga bibig. Kailangan din, sinasabi po sa atin, di ba na, pag-isipan mo, di ba, ano ba yung laman ng isip mo, magaganda ba yung mga nilalaman, magaganda ba yung ipinapasok mo, 'di ba, sa yung isipan, kasi kung ano yung ipinapasok mo, yun din yung lalabas. Kaya nga tayo iniingatan natin, 'di ba? Gina-guard natin yung lahat ng mga pumapasok sa atin pong mga isipan. Gina-guard natin hindi lamang po sa atin pong mga puso, 'di ba? Kundi gina-guard natin pati yung mga pumapasok sa isipan. So itong tao po na ito, ganun po yung kanyang sinasabi, no? So sabi dito, sa lahat nga ng nilikha, makisig kang hindi hamak. Sa lahat ng nilikha, makisig kang di hamak, no? So ang gaganda talaga ng kanyang mga sinasabi, kapag nagtatalumpati, pangbihira kong mangusap. So, dinidescribe niya yung tao na ito, na kanyang ina-admire, na kanyang iniibig. So, siguro maganda rin, na yun din po yung ating pag-uusapan or ating i-share mamaya, yung mga description, ng atin pong mga iniibig. Paano din natin sila i-describe. So habang tayo po yung nag-aaral, mag-isip-isip na po tayo, sino ba yung ating pinaka-iibig, di ba? At kung paano po natin sila i-describe, no? At sabi dito, kapag nagtatalumpati, pambihira kong mangusap. So yung tao na ito, nakikinig siyang mabuti doon sa sinasabi, doon sa ibino-broadcast or doon sa pangungusap ng tao na kanya pong dinidescribe. Kasi hindi lang niya nakita, di ba, na sabi ito, sa lahat nga ng nilikha, nangingibabaw ka. Di ba? Sa lahat ng nilikha, nakikita ko talaga, ibang-iba ka. Ibang-iba siya. Bakit? Kasi sabi niya dito, makisig kang hindi hamak. Nakita ko yung kakisigan mo. So grabe yung kanyang grabe yung kanyang pagtingin dito sa taong kanyang idinidescribe. Hindi lang niya nakita yung forma, 'di ba, ng tao from the outside. Nakita rin niya kung ano yung laman ng tao from the inside. Kasi kapag nagtalumpati yung tao na ito na kanyang dinidescribe, pambihira daw, 'di ba? Pambihira yung kanyang pangungusap, pambihira kong mangusap. Ikaw nga ay pinagpala ng Diyos sa tuwi-tuwi na. So, pambihira na nga siya kung mangusap, 'di ba? Nakita pa niya na itong tao na ito ay pinapagpala. Hindi ng kahit na sino, hindi ng kanyang mga strategies, hindi ng kanyang kagalingan, kundi nakita ng tao po na ito na yung pagpapala na natatamo ng taong kanyang dinidescribe ay walang iba, 'di ba, na pinanggalingan ng lahat ng mga ito maliban sa Diyos. No, ikaw nga ay pinapagpala ng Diyos sa tuwi-tuwi na. O ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata, haring bantog. So sino po yung hari na kanya pong dinidescribe sa awitin po na ito, no? O ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata, sa gisag mo'y maharlika, malakas nga't dakila ka. No, malakas nga't dakila ka. So nakikita niya, marami siyang nakikita sa hari na ito. Grabe lang yung yung paghanga niya sa tao po na ito na kanya pong
dinidescribe. Nakita niya yung kanyang kabantugan. Ay kung si David po itong kanyang binabanggit, magbanggit tayo ng mga hari. Kung si David po yung kanyang binabanggit, grabing ano yun grabing pagtingin ang kanyang nakita, lahat lang ng positive. 'Di ba yung kanyang nakita? Ang daming kapalpakan ni David, 'di ba? Sa buhay. Kahit doon sa Psalm 32, binanggit po niya doon, 'di ba? Yun din ay isang maskil, Pero grabe yung pagtingin niya sa kanya pong binabanggit. So, at pwede rin po nating sabihin, 'di ba, na kung sa atin sa kapanahunan po na ito, 'di ba, na kung i-describe din po natin yung ating Messiah, kung i-describe natin ang Panginoong Jesus, ano po yung nakikita natin sa kanya? 'Di ba? Kung paano natin i-describe yung ating King. Kasi importante yun Hindi mo pwedeng i-describe yung isang tao na wala kang connection. Kasi kung wala kang connection doon sa tao na i-describe mo, makikita mo lang ay yung panlabas na anyo niya, 'di ba? Pwede mong sabihin na matangkad siya, 'di ba? Maporma siya, may mga ganon na yung panlabas lang, pero hindi mo kayang i-describe yung kanyang kaloob-looban at kung ano yung kaya niyang gawin, kung sino siya. Pero ito na writer, nakikita po natin na kilala niya kung sino yung kanyang dinidescribe. Meron siyang personal, 'di ba, na pagkaalam or personal na relasyon dito po sa kanyang binabanggit na tao at sabi dito maglakbay ka't mayroong dangal, verse 4, tinataglay ang tagumpay alang-alang sa matuwid. So ano yung kung titignan natin, 'di ba mga kapatid, ano ba yung nagpapaganda na karakter ng isang tao dito, 'di ba? Kung bakit siya hinahangaan ng tao na ito. 'Di ba? Sa kanyang description, Bakit niya mahal yung hari na ito? Bakit grabe yung kanyang pagde-describe, 'di ba? Hindi lang niya nakita, nasabi ko po kanina, yung kanyang kakisigan, makisig to, magaling itong magsalita, pinapagpala ito ng Diyos, bantog yung hari na ito, 'di ba? Yung tao po na ito ay malakas, dakila siya. So, hindi ka naman basta magiging dakila, 'di ba, kung wala kang napatunayan, 'di ba, sa iyong sarili. Meron siyang napatunayan sa kanyang sarili. At sabi dito, maglakbay ka't mayroong dangal, Meron siyang dangal. Ang tinataglay niya ay tagumpay. Meron siyang alang-alang sa matuwid. Sabi dito, ipagtanggol ang katuwiran. So, ipagtanggol. So, nakikita natin lahat ito, 'di ba, sa Panginoong Jesus din, Nakikita natin na ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus as we go on sa atin pong mga pag-aaralan sa New Testament. Yung description po na ito ay kulang pa, 'di ba, sa description na meron ang Panginoong Jesus, Pero nakita po natin, 'di ba, na may katuwiran ang Panginoong Jesus. Nakita natin yung kanyang pagtatanggol, nakita natin yung kanyang katuwiran, sabi dito, yung matuwid siya, meron siyang katuwiran. Nakita natin yung kanyang katagumpayan kahit sa panahon, 'di ba, na hindi masyadong madami yung taon na kanyang iginugol sa lupa, pero nakita natin na nagtagumpay po siya, 'di ba, laban po sa kasalanan nang dahil sa kanyang nang dahil sa buhay po niya, 'di ba, nagkaroon tayo ng freedom, na nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi dito, palasumoy matatalim, pumapatay ng kaaway,
susuko ang mga bansa at sayo'y magpupugay. So, sino yung hari na ito? Di ba na kanyang binabanggit? So, kung ito man ay, kung ito man ay for description, di ba, sa coming king, grabing nito grabing halaga po nito, di ba, sa kasaysayan, kung bakit po siya nailagay dito po sa awitin po na ito, na kanila pong inaawit, no? So talagang grabe yung kanilang pagkilala sa hari po na ito, no? Sabi niya, iyang tronong tinanggap mo nakaloob ng Diyos, iyang trono na handog mo, iyang trono na tinanggap mo nakaloob ng Diyos. So sabi niya, 'di ba, na lahat naman, 'di ba, kahit naman sa kapanahonan natin ngayon, sa lahat ng atin pong mga ginagawa, bigay po 'yun lahat ng Diyos. It is a privilege. 'Di ba, na kung ikaw ay isang ina, 'di ba? It is a privilege to be a mother ng iyong mga anak. Kung ikaw ay isang anak, it is a privilege, 'di ba, na anak ka ng iyong magulang. Kung ikaw ay isang leader, it is a privilege. Lahat 'yun ay kaloob ng Diyos. Pwede niya yung bawiin sa panahon na gusto niya, It is a privilege. Kahit yung dito tayo sa ibang bansa, it is a privilege. Kahit citizen ka man sa ibang bansa, if you are Filipino, katulad ni Ineng Lorna, citizen siya, it is a privilege. It is really a privilege. Yung mabuhay na lang dito sa mundo, it is a privilege. So, tinitignan ng tao po na ito, na sumulat, ng awitin po na ito, na yung trono, na kinauupuan, or tinanggap ng kanyang dinidescribe, it is given by God. No? It is given by God. Ang isang tronong magtatagal, sabi dito, isang tronong tinanggap na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. So, hindi ito si David. Hindi si David ito. 'Di ba? Or, pwede rin nating sabihin, kasi from the generation of David ay magkakaroon, 'di ba, ng panghabang buhay, 'di ba, na hari. No, pwede rin nating i-credit ito, 'di ba, kay David. Pero hindi si David ito, 'di ba, yung kanyang binabanggit. Kasi sabi, yung trono na ito, 'di ba, isang tronong magtatagal na uupuan, 'di ba, ng hari po na 'yon ay magtatagal at hindi na, sabi dito, matatapos. Natapos yung reigning ni David Natapos yung reigning ng lahat ng kings. Sino lang yung nagtagal na magpasa hanggang ngayon ay hari pa rin po siya. 'Di ba? Hari pa rin yung pagtingin ng marami sa kanya, Walang iba kundi si Jesus. Ang Panginoong Hesus ang siyang naghari magmula pa noon hanggang ngayon, 'di ba? At sa mga susunod pa, 'di ba, na mga generation, Sabi dito, matuwid kang maghari sa bansa mong nasasakop. May katuwiran, 'di ba, yung kanya pong paghahari. Napakasarap siguro ng ganun, na mamuhay tayo ng isang lugar na kung saan meron pong katuwiran. Lahat ng mga lahat ng mga lahat ng mga nandudoon ay puro matuwid, 'di ba? Puro may katuwiran. Saan po 'yon? 'Di ba? Saan ba natin 'yun mahanap? Kasi sa mundo wala Hindi natin kayang mahanap dito, 'di ba, sa mundo, Sa piling ng Lord, 'di ba, sa kalangitan, ay may pangako po doon, 'di ba, na ang katuwiran ay nandoon, ang kasaganaan ay nandoon, wala nang pagluha, 'di ba, na mangyayari sa lugar na 'yon. Wala tayong ibang gagawin, hindi na tayo mag-iisip, 'di ba, ng mga Judith natin, 'di ba, ng kadabuan, wala nang ganoon kasi ang kaningningan ng Lord,
'di ba, ang siyang tatanglaw sa lugar po na iyon. So sino yung may ayaw sa ganon? 'Di ba? Napakaganda po ng offer sa atin, 'di ba, ng Panginoon, no? Napakaganda lang talaga ng kanyang plano, no? Napakaganda ng destination na kanya pong inihanda, no? At hindi naman basta-basta po makakapunta doon. Sa pag-a-abroad na nga lang, ang daming mga ginagawa. Pupunta pa kaya sa langit, 'di ba? Talagang kailangan yung matinding pagsasala, no? Ang mundo, itong earth, 'di ba? Itong kalupaan, ito po yung training natin. Ito yung training ground natin na nandito ma-experience natin, 'di ba, yung lahat ng mga dapat ma-experience, 'di ba, ng isang tao. At kapag nagtagumpay po siya, 'di ba, sa tulong po ng Panginoon, ayun po yun, no, ay siyang maliligtas, sabi sa scripture, no, magpapatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi dito, katarungay iyong mahal, sama-samay namumuhi. Katarungay iyong mahal. Hindi talaga ito, wala na isa man sa mga kings ang merong ganito, no? Meron talaga silang mga kapalpakan. So grabe lang, magmula pa dito sa matandang tipan, nangusap na po ang Lord, 'di ba, sa pamamagitan ng panulat ng isang tao po na ito, speaking about the king, 'di ba, na dinidescribe po dito, no? So sabi dito, 'di ba, na yung katarungan niya ay mahal na ng king po na ito. Gusto niya may katarungan yung lahat, no? At namumuhi, kasi hindi ka pwedeng maging matuwid na hindi ka namumuhi sa masama. So lahat ng masasama ay kanyang kinamumuhian. Lahat ng masama, ulitin natin, kanyang kinamumuhian. Tayo, yung masasama po ba ay ating kinamumuhian, no? O nagbubulag-bulagan, 'di ba, yung marami sa atin sa kasamaan na nangyayari, no? Sabi dito, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Tanging ikaw ang pinili. Kasi nakita ng Diyos, 'di ba, kung sino ka. Sabi dito, higit sa sino mang hari, kagalakang tanging tangi. Kagalakang tanging tangi. Sa damit mo'y nalalanghap 3 uri ng pabango, mira, alo, saka kasya, nabuhat sa ibang dako, inaaliw ka ng tugtog sa garing na palasyo mo. So, grabe yung kanyang description, sa hari po na ito, kahit yung kanyang damit, sabi dito, kahit yung kanyang uri ng pabango. Grabe niyang i-describe, 'di ba, yung king po na ito, no? So maganda nga na mapakinggan din natin yung description natin, sa taong mahal natin at sa hari, 'di ba, ng atin pong mga buhay. Sabi dito, okay, gagandang prinsesa, ang katulong na dalaga. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. So, lahat ng magaganda yung kanyang nakikita, lahat magaganda yung kanyang description, puro positive. Tayo mga kapatid, when we encounter issues sa buhay, paano tayo nagre-respond? Paano? Kasi may mga tao, 'di ba, na kahit maganda na yung nakikita nila, nega pa rin sila. Diba? Negative pa rin yung kanilang nakikita. Kahit ang gaganda na nang nandyan, nakalatag na lahat, magaganda na yung lahat, pero negative pa rin yung kanilang nakikita. No? May mga ganun po ba na instances din sa buhay natin? Yung tao po na ito, puro positive, Maganda rin naman kasi yung maging positibo tayo, diba, sa buhay na
na ito, no? So sabi daw, o kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. No? Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Marapat na iyong sundin. Sabi niya ganon. Hindi ang iyong mga kamag-anak, hindi yung madla, kundi, sabi niya, yung Panginoon mo lang ang iyong marapat na sundin. Bakit kaya nilagay dito yung kamag-anak, no? Ang payo ko'y ulinigin. Pinapayuhan niya yung reyna po na ito, yung bride, yung reyna na ito, yung asawa, 'di ba, ng hari. Sa atin din we are described, 'di ba, ang church as a bride ni Christ. As a bride ng Panginoong Jesus, 'di ba? So as a bride, automatically yon, 'di ba, na kapag bride ka, mapapangasawa ka ng groom. So sabi dito, 'di ba, na kapag ikaw ay asawa na, 'di ba, ng groom, wala kang dapat na susundin. 'Di ba? Hindi ang iyong kamag-anak. Kaya maraming mga mag-aasawa, 'di ba, na mag-aasawa na naghihiwalay dahil sa kamag-anak. No, may mga kwento na gano'n na kahit yung mga napangasawa po nila, walang pwede nating sabihin yung babae, yung parang palaaway, yung mga gano'n. Pero hindi rin. May mga lalaki din na sila yung nagsususi sa pag-aaway. 'Di ba, ng mga membro, 'di ba, ng family. So I heard stories like that. Yung mga asawa nilang lalaki, sila yung nagiging dahilan ng pag-aaway-away nilang mga magkakapatid o pag-aaway-away nilang mag-anak. So may mga ganon. So sabi dito na yung payo ko ay pakinggan mo, ikaw na bride, ikaw na asawa, 'di ba, ng king. Wala kang ibang susundin, 'di ba? Maliban sa iyong hari, no? Sabi, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Ang gawain mo ay kung papaano mo paibigin yung hari. Ano yung gagawin? Paano po ba magpaibig ng isang tao? Di ba? Naka-experience na po ba kayo ng gano'n? Do you still remember those days? Di ba, na nagustuhan po tayo? Paano po kayo napaibig? Ano yung inyong mga ginawa? Ano yung mga ginawa ninyo sa kanila or ginawa nila, 'di ba, sa inyo, kung bakit po kayo napaibig po nila? So sabi dito, paibigin mo yung hari, no? At wala kang ibang susundin, 'di ba, kundi iyong Panginoon mo lang. Siya lang yung iyong susundin. Yung hari mo lang, 'di ba, ang iyong susundin, no? Yung hari mo lang. So sa bride of Christ, sino yung higit na sinusunod po natin, no? Kung tayo ay nakipag-isa na, 'di ba, sa Panginoong Jesus, siya na yung Panginoon, no? Siya na yung dapat na sinusunod. Yung mga taga-Tiro, sabi niya, handog nila ay dadalhin, pati mga mayayaman sa'yo ay susuyo rin. Pati ang mga mayayaman sa'yo ay susuyo rin. So, are we thinking of something? 'Di ba, na binabanggit po sa awitin po na ito. No, so kapag aawitin po ito, kung meron lang sana itong tono, do we have something in mind? Or do we have someone, 'di ba, in mind na po pwede pong pag-alayan po natin, 'di ba, ng awitin po na ito, no? Sabi niya,
Kahit yung mga mayayaman, sa iyo ay magsasubmit, sa iyo ay susuyo. Kahit yung mga taga-Tiro, kasi kilala naman dati, di ba yung Tiro, magbibigay sila ng handog sa iyo. Imposible po yon, di ba? Kasi mga taga-Tiro po sila, pero magbibigay sila. Walang imposible, no? Dahil iniibig ka nila. Kahit yung mga mayayaman ay sa iyo ay susuyo rin. So grabe yung kanyang hindi lang karisma, 'di ba? Pero grabe yung kanyang ginawa sa buhay po ng mga tao po na ito, kung bakit ganun na lang, 'di ba, yung kanilang devotion sa kanya. 13, ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang hinabing damit niya. Ang prinsesa sa palasyo. Ang prinsesa sa palasyo. Hindi lang yung reyna yung binanggit, kundi maging yung mga prinsesa. Grabe din yung kanyang description sa mga prinsesa po na ito. Sa magara niyang damit, sa hari ay pinapunta. Mga abay ay kasama, haharap sa hari nila. So kung may mga kasalan tapos ganito po yung mga inaawit, di ba? So kakaganda lang, no? Magaganda lang yung kanyang binabanggit, no? Sabi to, sama-samang magsasaya, ang lahat ay nagagalak, nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinanap. Kanyang hari ay hinanap. Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Minsan iniisip ko, mga kapatid, di ba? After us, kasi sa gusto natin, mawawala naman talaga tayo dito. Di ba? Kung hindi pa dumating ang Panginoong Jesus sa panahon natin. Na-imagine nyo ba kung ano yung magiging generation to come? Diba ano kaya yung kanilang magiging buhay, diba, sa hinaharap? Kasi sa gusto natin, mawawala tayo diba? Lilipas din tayo, diba, sa mundo na ito. Katulad ng mga tao, diba, na nagsilipasan din, diba, sa buhay na ito. No, marami na, napakarami ng mga nilalang, 'di ba, yung nagsilipasan na, nawala na, 'di ba, dito sa mundo. So one day we will also become an story na lang, 'di ba? Doon siguro hanggang third generations lang from our generation. Hanggang third generation, sa ika-fourth hindi na tayo maalala. Diba? Pero papasalamat tayo, diba, sa Panginoon, na as we live this life, ilan na lang yung natitira that we can have this life. Hindi natin alam kasi kung hanggang kailan yung ending, diba, ng buhay po na ito. So wala talagang ibang higit na mahalaga maliban sa relasyon, diba, sa Panginoon. Kasi yun yung eternity. Kaya kung pagtutuunan pala ng isang tao yung buhay niya sa material things, sa mga sa kung ano yung nakikita niya dito sa mundo, may mga may mga the so-called Christians din na nakafocus sa family, yung mga ganun ba. Pero yan ay hindi magtatagal. If you put, di ba? Mabuti kung tayo po ay talagang tayo yung parang pinaka-spiritual na leader, 'di ba, ng family, na wala na tayong ibang ginawa kung hindi mangaral, 'di ba, sa atin pong mga anak, 'di ba, sa atin pong mga pamilya. Pero hindi kasi ganoon, 'di ba, yung nangyayari. Wala talagang pinakamaganda na dapat paggugulan ng atin pong mga sarili maliban sa mga concerns, 'di ba, ng Panginoon, kasi yun yung magtatagal. Hindi kahit yung family natin, iiwanan natin sila, 'di ba? Malilimutan tayo. Kahit sila yung mga anak natin, lilipas din, 'di ba, ang kanilang buhay dito sa
sa mundo. No? Ganun lang kaiksi. Kasi, tignan mo, ilang taon na ako, pero feeling ko, ang bata-bata ko pa, pero hindi ganun yung, binabanggit ng katawan ko, no? Sinasabi niya na, may katandaan ka na, sumasakit na yung ganito, sumasakit na yung ganyan, di ba? Hindi na katulad ng dati. Lilipas at lilipas din po tayo. Pero ang nakikita ko po dito, mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan, ang higit na nakita ko po, yung relasyon sa hari po ng hari. Hari ng mga hari. At Diyos ng mga Diyos na meron po tayo. Yun yung yun yung magtatagal. Sooner or later. Diba? Isasabit natin yung ating mga buhay sa Panginoon na ito. And the question is, diba? Kilala po ba natin ang Diyos na ito at kilala rin po ba niya tayo? No, kasi maganda yun na tanungin din natin, kilala ba ako ng Lord ko? Di ba? O baka sabihin, pagdating hindi kita kilala, ikaw na mapaggawa ng masama. Pero kilala kita, Lord. It doesn't matter. Di ba? Kasi hindi kita kilala. No? Yun yung masakit na reality. So sabi dito, ikaw naman ang darami ang iyong supling sa daigdig maghahari kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Yung sinasabi ko, di ba, na hanggang third generation lang. Kasi ako, hanggang third generation lang yung tanda ko Wala na akong pakialam sa ginawa ng mga lolo't lola ko. Hindi ko na yun alam. Hindi na rin naikwento. 'Di ba sa akin? Ang tanging naalala ko lang yung yung pang second generation lang na naririnig ko lang yung ikatatlong henerasyon ng pinanggalingan ko, pero hindi ko na sila kilala. So sooner or later, ulitin natin, mawawala din po tayo, no? Susundan din tayo ng ibang mga lahi, no? So ano ba yung pinakahigit na priority natin, 'di ba, sa buhay po na ito, no? Dahilan, sabi dito, sa aking awit, ikaw na may dadakila, kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha. Itong lahat na nilikha. So merong vision itong writer po na ito doon sa binabanggit, 'di ba, na maharlikang kasalan. Actually binanggit din po 'yan, 'di ba, sa New Testament. Nung binanggit po ng Panginoon, sabi niya, hindi na ako iinom ng ng kopa na ito. Pero sabi niya, darating pa, merong ingrande rin na handaan mula sa kalangitan. At makikipaghanda ba tayo doon? Makikisalo po ba tayo doon? So it depends sa atin kung ano po yung ginagawa natin na preparation sa kapanahunan po na ito para sa ingrandeng kasalan na darating, 'di ba, sa mga susunod na panahon. So yun po mga kapatid, at Erev Tov po sa bawat isa. At itatype ko na lang po, inainim pa yung ating question.